Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melkisedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melkisedek ay hari ng katarungan, at siya'y hari ng Salem, na sa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi, ayon sa tuntunin ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jesus ay pari, pero hindi siya galing sa lipi ni Aaron. Ang mga galing lang sa lahi ni Aaron ang maaring maging pari sa Israel. Ang pagpapari ni Jesus ay galing kay Melkisedek. Sino ba si Melkisedek? Matatagpuan natin ang kwento tungkol kay Melkisedek sa Genesis chapter 14. Noon ay sinalakay ng 4 na hari ang lungsod ng Sodoma kung saan nakatira si Lot, ang pamangkin ni Abraham. Nabihag nila ang mga taga-roon. Nung mabalita nito ni Abraham, kinuha niya ang kanyang mga tauhan at hinabol ang hukbo ng mga nagsamsam at tinalo nila ang mga hari. Naligtas ni Abraham si Lot at ang nasamsam na mga gamit ng 4 na hari. Pagbalik niya mula sa digmaan, sinalubong siya ni Melkisedek, ang hari at pari ng Salem. Maring ito ay lumang pangalan ng Jerusalem. Nag-alay ito ng tinapay at alak bilang pasasalamat kay Abraham. Kinilala ni Abraham ang kanyang pagkapari, kaya nagbigay siya ng ikapu ng lahat ng nasamsam niya kay Melkisedek. Ang pangalan na Melkisedek ay magkaugnay sa salitang katarungan sa Hebreo. Kasi Melkisedek ay kilala na hari ng katarungan. Siya ay hari ng Salem, at ang salitang Salem ay kaugnay sa salitang kapayapaan sa Hebreo. Kasi kilala rin na hari ng kapayapaan. Hindi nabanggit sa Bible kung sino ang mga magulang ni Melkisedek at kung kailan siya namatay. Kaya kumakatawan siya sa isang pagpapari ng walang simula at walang katapusan. Nag-alay siya ng tinapay at alak, na madalas ang inaalay ay mga dugo ng hayop. Siya ay hari at pari.
Dahil dito, kinikilala ng mga Israelita na kakaiba ang pagkapari ni Melchizedek. Siya ay hari at pari. Kinikilala siya ni Abraham na mas mataas kaysa kanya. Kaya hinandugan siya ng ikapu. Naniniwala siya na magpapatuloy ang kanyang paghahari. Kaya matatagpuan natin sa Psalm 110 ang pangako ng isang hari at isang pari na magiging pari magpakailanman ayon sa pagpapari ni Melchizedek. Naniniwala tayo na ang mga pangakong ito'y natupad kay Jesus. Kaya ang pagpapari ni Jesus na kaugnay sa kanyang pagiging hari ay nagdadala ng katarungan at kapayapaan. At ito'y nanggaling kay Melchizedek at hindi kay Aaron. At mas mataas ito kaysa pagpapari ni Aaron. Kasi ang ninuno mismo ni Aaron, si Abraham, ay naghandog ng alay kay Melchizedek. Medyo masalimuot ang kwento tungkol sa pagpapari ni Jesus. Pero kailangan itong ipaliwanag sa mga Kristiyanong Hudyo na tinatakwil ng kanilang mga pari. Huwag silang mag-alala. Patuloy pa rin silang makapagsamba sa Diyos. Kasi ang nangunguna sa kanilang pagsamba ay isang tunay na pari. At mas mataas pa ang kanyang pagpapari kaysa mga pari ng mga Hudyo. Ang pagpaparing ito'y kinikilala mismo sa banal na kasulatan. Mahalaga ang papel ng pari sa pagsamba sa Diyos. Sa kanilang serbisyo, nakalalapit tayo sa Diyos. Kaya mapalad tayo na si Jesus mismo ang ating dakilang pari. Tatagal siya sa pamagitan, talagang siya ay namamagitan para sa Diyos, para sa atin. Nakikiisa tayo sa pag-aalay ni Jesus bilang dakilang pari sa banal na misa. Ito ang tunay na pagsamba sa Diyos. O Jesus na aming dakilang pari, salamat sa iyong pag-aalay para sa amin. Talagang mabisa ang pag-aalay mo kasi ito'y pag-aalay ng iyong sarili. Salamat, Panginoong Jesus, ang aming pari at hari. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.